Hi! Welcome to Trade Smart with Knock Knock. And for today's video mga tol, sa mga audience natin dyan, sa mga viewers natin dyan, ay gusto kong panoorin nyo yung mga previous videos ko na kailangan yung ma-master na skills. Kapag napanood nyo na yung mga tol, pwede nyo i-comment dito kung ano yung naging favorite na strategy nyo na napanood sa akin. Bago tayo humantong sa pag-uusapan natin ngayon. From now on mga tol, we're talking about a new strategy na napakasimple but pwede ka mag-profit dito sa ginagawa natin. And eto mga tol, yung pinarafit natin sa pamamagitan ng Bollinger Band strategy. Pero bago yung mga tol, I just want to explain the Bollinger Band. Bollinger Band ay one of the most powerful indicators that can be used for. So dito mga tol, ito yung itsura ng Bollinger's graph, should I say indicator, na kung saan meron tayong tinatawag na high quality entry. Alright? So dito yan sa line na to. Pag-usapan natin ang basic of Bollinger Bands. Isa na dito yung understand volatility. Ang basic na kailangan mo malaman sa Bollinger Bands mga tol, maintindihan mo yung volatility na nagbe-base sa indicator natin. At the same time, paano mo siya makikita sa pamamagitan ng Bollinger Band? Pero syempre, kailangan una sa lahat, maunawaan natin kung ano nga ba yung concept of volatility. Okay, ang volatility kasi mga tol, ito yung nagdi-define ng bilis na kung saan yung presyo ay gumagalaw. Okay, kung bababa, kung tataas, kung gaano kabilis, di ba? Something like that. And when we talk about that, meron tayong tinatawag na low volatility. Ibig sabihin, ito yung price na kung saan makikita mo, pa-wave-wave lang siya, na maliit lang. Itong low volatility, tinatawag din siyang sideways or range-bound ng market. Dito kasi sa sideways mga tol, ito yung pinaka-difficult na mag-trade ka kasi minsan hindi siya nagalaw, puro pa ganun-ganun lang. Habang yung high volatility naman mga tol, makikita mo yung large price swings, talaga namang yung swing niya pataas talaga, napakalaki. So yun naman yung tinatawag na trending market. And doon naman sa trending market mga tol, makikita nyo dito sa green candle natin, makikita mo yung entry at makikita mo din yung exit. Sa low volatility kasi, yan kasi yung tinatawag na conservative trader Kumbaga, hindi kasi ganun kadali. Kaya kailangan aralin mo pa rin. Habang yung trending market natin or yung large price swings, mga tol, na i-consider natin na mga aggressive trader yon. Kasi nga, alam ko na yan. So, how to identify the volatility? Ang Bollinger Bands kasi, mga tol, eto kasi is parang ginawa to identify the volatility. Okay? So, mapapansin nyo, ibang-iba yung itsura niya sa mga ginagamit nating RSI or something na mga indicator. Dito kasi mga tol, mapapansin nyo sa itsura ng indicator dito, meron tayong 3 lines, no? So, meron sa gitna, meron sa taas, at meron sa baba. Ito kasi yung nagbibigay ng clear idea of volatility. So, mahalaga pa rin ang Bollinger Bands to identify the volatility. As you can see mga tol, mas maganda na dito ka nagte-trade dito sa malaking area. Unlike dito sa parang conservative traders, mahirap siya Hindi mo ganun kadali matatrace yung movement ng price. So, diyan ka magte-trade sa malaki. Eto, pag-usapan na natin yung 3 trade setup. Number 1, breakouts. So, dito mga tol, makikita mo dito sa low volatility, yung prices niya is hindi ganun kadali ang hataw. Ibig sabihin, kapag pumasok na yung breakouts, therefore, yung price ng market ay may kukonsider na natin na high volatility. Ibig sabihin, large price swing na siya pataas, okay? The Bollinger Bands can help us identify the right time to enter this breakout. Ibig sabihin mga tol, yung Bollinger Bands kasi is nakakatulong sa atin para ma-identify kung papasok na ba yung breakout. Dito kasi mapapansin mo, yung first line sa taas, kinukonsidered natin yan na resistance level or siya yung magbe-base sa atin. Habang yung nasa baba naman, na pinakababa, yun naman yung support level line. And dito sa breakout candle, kapag nakakita ka naman ng sobrang habang candle mga tol, yan na yung magko-close or should I say breakout candle kung tawagin. Number 2, reversal. Bollinger Bands can be used to trade reversals with high probability. And pullbacks and Bollinger Bands are one of the simplest setup. Para gamitin natin yung pullback sa pagtitrade mga tol, kailangan mo muna ma-determine yung trend ng market. Halimbawa ito mga tol, makikita nyo dito sa screen na to mga tol, candle natin kapag tumama na sa resistant line mga tol, that's the time na pataas na yung market niyan. So, syempre kapag uptrend na mga tol, we will look for buying opportunities at pullbacks.
Kapag naman yung market natin is tumama sa support line mga tol, yun naman yung time na tinatawag natin na downtrends. Ibig sabihin, we will look for selling opportunities at pullbacks. Just to recap, yun yung mga tinatawag natin na breakouts, reversal, and also pullbacks. So, before that, mga tol, I'm gonna show you live demonstration. So, tara, samahan nyo ako para magamit natin ang mga pinag-usapan natin dito. So, dito mga tol, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng indicator. Click nyo lang yan. Punta ka dito, Bollinger Bands, at confirm mo lang. Tapos, palitan natin ng asset. Gawin natin AI Index. Ayan. So, makikita nyo yan mga tol. Once na makita mo na pumunta na sa support level, yung price market, that's the time na pwede tayo mag-buy. Or nagbibigay siya ng buying signal. Okay, buy pa tayo ng isa. Ayan po, buy pa tayo. Buy pa tayo. Isa pa? Isa pa. Pag bumaba. Okay na yan. So, ito mga tol nagbigay na siya ng signal sa support lane natin. So, ibig sabihin, pataas na yan. So, that's the time na uptrend na yan mga tol. Nagbibigay ng buying signal Profit! Once again. Ayan na, profit pa. Ayan na, tad na. Alright. Ganun lang kadali mga tol. Sige, palitan natin ng asset. Gawin natin Smarty. Tapos pakita naman natin dito, kapag to pumunta sa taas, sa resistant line, that's the time na magsesell tayo. Okay? Hindi pa nasa mid pa Yan. Pwede na tayo dito magsell. Yan. Isa pa. Ayan pa, sell pa. Sell pa. Ops, lumampas. Mamaya tayo dyan. Pagbaba. Yan. Di ba? So, ito na mga tol, hintayin na natin Pwede na yan. 5. Hintayin lang natin. Pababa na yan mga tol kapag ka nagbigay ng resistant level or signal dun sa nagbibigay ng selling. Profit. 1. Isa pa. Yun. Das. Profit. Ganun nakadali, ito yung recent deals natin mga tol, makikita nyo. So ito yung kinikita natin, yan. Deposit and withdrawal process. So as you can see mga tol, punta ka lang dito sa finances, tapos makikita mo dito yung deposit na tinatawag natin dito. So meron tayo dyan GCash, Paymaya, at the same time maraming pagpipilian dyan. At kung gusto mo namang mag-withdraw, meron din tayo ditong withdrawal. So, pili ka lang dito sa withdrawal. Lagay mo lang yung name mo, GCash account, last name and email. So, dyan mga tol, request mo lang. Dahil alam nyo ba na merong 120% bonus kapag ginamit mo ang promo code? Kailangan mo mag-deposit within 24 hours dahil dyan lang gagana ang promo code natin. At kapag di nyo nagamit yan, mga tol, within 24 hours, ay hindi nagagana ang ating promo code na 120% bonus. At yung bonus na yun, mga tol, paalala lang, hindi nyo pwedeng ma-withdraw. Kumbaga, ang purpose ng 120% bonus is yung mga nagde-deposit, advantage yun kasi meron kang opportunity na makapaglaro ng mas matagal. Okay? So, bago tayo matapos mga tol, inire-recommend ko sa inyo na testingin nyo yung RSI strategy. Yan yung i-combine nyo dito sa Bollinger Bands na kung saan talagang fit talaga na may kasamang indicator ang Bollinger Bands. So, highly recommended yan. Kaya, subukan nyo na rin. Okay? My name is Doc Doc. Keep safe. Bye-bye.